pulong. Glory, amen. Mahimayaon ka sa tanang butang, magkahiusa kami sa pag-alagad kanimo, mag-aandam kami sa imong pagbalik. Ikaw lang yun, o akong Ginoo, nasayod ko na ako imong pinili. Buhaton ko ang tanan na lang kanimo, pulahan ko nga nakasabot sa mga tinago mo. Pulong. Glory, nasayod ko, amen. Nasayod ko. Hallelujah. Glory. Amen, amen. What a wonderful song. Amen. Bulahan ta nga nakasabot sa tinago nga pulong. Amen. Praise the Lord. Amen. Sa di pa tamang lingkod, Maigsoon, I would like to invite your attention to open your Bible. Amen. Hallelujah. Panalanginan mo, Maigsoon, this morning? Amen. Diha pa lang Maigsoon sa mga awit. Hallelujah. Mga testimony. Amen. Bisan pa ganun Maigsoon, nakakita lang sa presensya sa itong mga kaigsuunan. Napanalangin na ta. Amen. Hallelujah. Amen. Lingian ninyo yung mga katapa rin na nalipay ko nga nagkita ta. Amen. Remember Maigsoon, kanang mga igsoon, yung nakitaan Maigsoon, mauna yung igsoon sa eternidad. Amen. Hallelujah. This is not a temporary Maigsoon. Ang atong lugar Maigsoon karon is just temporary, pero kanang mga tao, mga eternal na Maigsoon, yung mga kaigsuunan. Hallelujah. The same people Maigsoon yung nakita karon is the same person yung makita ngato sa eternity. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Do you believe so? Amen. Magigsuunan. Di ka tubo tanini. Oh, hallelujah. Amen. Let's open our Bible in the book of James, chapter 1, verse 18. Amen. So, karong kamuntagon Maigsoon, hallelujah. I believe Maigsoon in the simplicity of the message. Nagatuo ko Maigsoon sa pagkasimple lang sa mensahe. Amen. Tungod kay ang Diyos, ingon ng propeta sa Diyos, God hiding Himself in simplicity and revealed Himself in humility. And nagparayag siya Maigsoon diha, nagpakita, amen, ang Diyos. Amen. Nagatago diha Maigsoon sa pagkasimple lamang, o gipadayag niya ang kagulingon Maigsoon diha sa ubos. Amen. Pagka diha sa ubos Maigsoon, or humility. Amen. Sa pagkamayubsanon. James 1:18. Amen. Dili lang ta Maigsoon mo dwell in Bible verse Maigsoon, and then we're going to pray. Ingon diri Maigsoon, of His own will. Nanay Maigsoon na, of His own will. Sa iyang kagulingong kabubuton. Amen. His will. So dili ni kabubuton sa tao, kundi kabubuton ni mismo sa Dios. Amen. Hallelujah. The purpose of His will. Amen. Mayroon sa Kinus Kristo, according to Thy will. Amen. Thy will be done. So kining tanan Maigsoon, nagisgot Maigsoon sa iyahang kabubuton, dili ato ang kabubuton. Ingon sa Maigsoon, of His own will begat He us. Amen. Tanan Maigsoon, iyang gipanganak. Amen. Kita iyang gipanganak. Kita iyang gipanganak, begat He us with the word of truth. Pinaagi sa pulong sa kamatuoran, that we should be a kind of first fruits of His creature.
kamahimo kitang panganay sa tanan usab niyang kabuhatan. Amen. Kinsay maigsoon ang iyang ginasample na maigsoon na first fruit of creation maigsoon. That is Jesus Christ Himself. Amen. Hallelujah. Amen. Ang Diyos magapanalangin sa mga pulong mag-aampot na. Hallelujah. Lord, niini nga kautuhon, amahan, nagaduol kami diha sa imong halangdong presensya. Among nasayran, amahan, nga walay makaduol diha kanimo, gawas kung ikaw magtawag. As Jesus said, no one can come to the Father except by me. O ikaw, Ginoong Diyos, hallelujah. Lord, kami nakaduol diha kanimo tungod kay aduna kay pulong nga gihatag kanamo. O kana nga pulong mao si Kristo, amahan. And that word Christ is the provided way. That's why, Lord, this morning, we are so, Lord, supisente kay Ginoong Diyos ang among mga kasing-kasing knowing, Lord, nga among gidawat Ginoong Diyos ang imong provided way. And that provided way, Ginoong Diyos, mo ay magahatod ka namo diha sa imong trono, amahan. And this morning, we are confident, Ginoong Diyos, tungod kay, Lord, hallelujah, you give us your way to approach thy throne, Ginoong Diyos, ug makaduol diha kanimo. And Ginoong Diyos, tining kabuntagon, ang amo lamang tinguha, kundi madayeg ka namo, Ginoong Diyos, masimba ka namo, Ginoong Diyos, uban sa mong mapagpasalamat diha kanimo, tungod kay ikaw ang nagtawag ka namo nining katapusan nga mga adlaw. O ikaw, Ginoong Diyos, pinaagi sa mong kagulingon nga kabubuton, imo kaming gipakatao, pinaagi sa kamatuoran sa mong panahon. Hallelujah. Kami mahimong susama, Ginoong Diyos, sa imong pinakaunang nga anak. Hallelujah. Dalaygon ka, amahan, sa walay katapusan, nining kabuntagon, nagaduol kami diha kanimo. Hallelujah. Not by our own way, Ginoong Diyos, but we approach you in your throne. Help us, Father God, once again. Hallelujah. And leading us in your way. Ikaw kanunay, Ginoong Diyos, magagiya ka namo. Ngadto, Ginoong Diyos, imong gihatag, Ginoong Diyos, nga provided way. Dalaygon ka, amahan, sa walay katapusan, among ihatag diha kanimo ang among mga pagdayeg, among mga pagsimba. Lord, sa lipdi, Ginoong Diyos, ang among mga tawhanon karon nga mga pangunahuna. Ang among tawhanon, Ginoong Diyos, hallelujah, nga mga kinaiya, o gitugot, Ginoong Diyos, nga imong espirituanon, hallelujah, nga kaalam magakaabot ka namo, sumala sa kadagaya sa imong mga panalangin. Lord, nining kabuntagon, nagikinahanglan kami, Ginoong Diyos, sa imong presensya. Kaya kung wala imong presensya, amahan, mahimong kawang ang among mga bulaton. Apan salamat, Ginoong Diyos, hallelujah. Tungod kay sa paghisgot pa lamang sa imong pulong, sa pagtawag pa lamang, Ginoong Diyos, sa imong pangalan, nagatuo kami, Ginoong Diyos, nga walay tao, Ginoong Diyos, nga makabutang sa imong pangalan. Kung dili ikaw, Ginoong Diyos, ang nagbutang sa imong ngalan, nga diin dito ka makigtagbo sa matagos sa kanamo, amahan. O kang imong ngalan, imong ibutang ngadto kang Kristo Jesus, nga mao ang pulong nga nadayag sa imong panahon karon. Hallelujah. That's why, Ginoong Diyos, nining kabuntagon, kami nagapaubos sa imong kagalingon, o Ginoong Diyos, magapanulti ka sa matagos sa kanamo, tagbuha ang among mga panginahanglan. Ikaw ang labing nasayod, Ginoong Diyos, sa among mga taliwala karon. Hallelujah. Tanggala, Ginoong Diyos, ang among tawhanon nga mga pangunahuna, o gitugot, Ginoong Diyos, nga ang imong unahuna, mahimo nga among hunahuna karong kabuntagon. Dalaygon ka, amahan, sa walay katapusan, among itugyan diha kanimo tanang pagpasalamat, dungog himaya, among ibalik diha kanimo pinaagis mong bugtong anak, Kristo Jesus, nga among Dios ug manluluwas. Amen. Hallelujah. Makalingkod na. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Mayong buntag ka na itong tanan. Amen. Amen. Salamat kayo sa Ginoo. Amen. Sa iyahang pagkamayo, sa mayong lawas, sa kusog kabaskog, sa iyang mga proteksyon, sa iyang mga pag-amping. Tanan, maigsoon, naghantag ang ngayon pasalamatan. Kung atong makita, maigsoon ang mga panalangin sa Ginoo. Amen. Hallelujah. So, amen. Muna nga dili maundang maigsoon nga itong mga baba, mga ngabil sa pagpasalamat. Amen. Kung makita lang nato ang mga butang nga iyahang gipambutang. Panghatag apan kung di nato makita kini, amen, wala walay kalipay sa kasing-kasing nga magpasalamat. Amen. Tungod kay wa man tay nakit-an mengson nga ngayon pasalamatan. Pero kung natay makita nga ngayon pasalamatan, mo nang mugawas ang pulong nga salamat. Amen. Apan salamat sa Ginoo, no, once again. Tungod kay hallelujah, daghan tang mga butang nga ipasalamatan karong kabuntagon. Tungod kay kining tanan grasya lang namang niya. Amen. Now, balik ta maigsoon, no? Diha sa Bible, this is a very simple topic maigsoon. He, ito ikuha maigsoon sa mga Bible verse, hallelujah. James chapter 1 verse 18, ingon siya dere. James 1 chapter 18. Ingon siya dere maigsoon. Of his own will, begat he us. So ako lang nang gikuan maigsoon, ako lang nang gibaliktad. He begat us lang. Begat he us, he begat us with the word of truth. Umana itong subject karon maigsoon. Iya kitang gipakatao o gipanganak
pinaagi sa pulong sa kamatuoran. Amen. Hallelujah. So, amen, walay lain maigsoon sa atong tan-awon diha maigsoon karon, kung kita kabahin maigsoon sa programa sa Ginoo, amen, ang ihang pagpakatao dili ning pagkatao nato maigsoon sa unod. No? Nasabot na nato na maigsoon tungod kay kining atong pagkatao sa unod, resulta kini maigsoon sa perverted birth. Usa kini katinuis maigsoon nga klase nga kinabuhi o pagkatao. Amen. That's why walay matarong nga makita nining maong pagkatao. Sa unang pagkatao maigsoon ni Brother Jason, hallelujah, walay takos nga tinguhaon nini. Walay ikapanghambog maigsoon sa Dios o walay butang nga makita nga maayo. Tungod kay kitang tanan bisan ako maghiskos kong kagulingon ug kamo maghiskos inyong kagulingon, wala tay ikapakita maigsoon nga maayo nining kinabuya. Tungod kay kini this is a perverted life. Amen. Comes with a perverted nature. Amen. Uban ini ang tinuis usab na kinaiya. Amen. Amen. Ang tinuis nga kinaiya maigsoon sa tao. Hallelujah. Nga dili gyud makapahimuot ngadto sa Dios. Amen. Og atong nakita diri maigsoon ang word nga bigat, no? Gipanganak o gipakatao. Hallelujah. Kay nagatuo man ta maigsoon nga wala ta mataon ining kalibutan nga walay katuyuan. Kitang tanan adunay purpose ang Dios nganong natawo ta ning kalibutan. Nagatuo ba ta maigsoon? Amen. Wala pa miyan karon sa simbahan maigsoon nga wala ta kasabot unsay purpose. Amen. Kaya ang uban naguna-una maigsoon nga natawo sila, makatrabaho sila, makakaon sila, makapaeskwela sila, mamatay sila, impas. Wala na. But that is not the purpose of God. Amen. No, tungod kay atong nakita maigsoon nga sa dihang ang Dios maigsoon adunay plano siyang una-una. Amen. That plan of God in His mind is uneternal. Because the same God who taught you, amen, maura nga Dios nga naguna-una ka nato nga eternal nga Dios, ang iya sa plano diha kanimo eternal usab. Amen. Hallelujah. Now, aduna sa gisgutan diri maigsoon, bigat. No, He begat us with the word of truth. Iya ko tang gipanganak o gipakatao pinaagi sa pulong sa kamatuoran. Ang word nga bigat maigsoon, ingon sa diri maigsoon is ang definition sa pulong nga gipanganak, amen, or birth o pagpakatao is to bring forth from the womb. Una anak maigsoon, una ka matao, amen, adunay taguangkan nga nagsabak nimo, tama ba? Amen, that is a very, what about nga very itawag na ito maigsoon nga general nga terminology nung gigamit nga wala na tao diri sa tuwa maigsoon nga wala miagi og taguangkan. Kay ihatag nato maigsoon ang natural nga process sa pagkatao sa tao aron masabot usab nato ang espiritual nga proseso sa Dios sa iyang pagpakatao kanato sa bag-o nga pagpakatao. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Now, ingon sa diri maigsoon, ang word nga bigat means to bring forth from the womb. Mugawas kagikan sa taguangkan. Sabot ni maigsoon sa atong mga inahan. Amen kay amen wala ta migawas o walay migawas nga bata, gawas kung dili maguna sa taguangkan, tama ba? Amen. Hallelujah. We must understand the natural birth in order for us to understand the spiritual birth. Kay parallel o kung dili maigsoon types ni siya maigsoon, no? Yun sa diri. To bring forth from the womb, to give birth, meaning maigsoon aron ipanganak ka. Two, in other words, it is with the word of truth. No, kauban kini maigsoon ang imong pagkatao, kauban ini maigsoon ang pulong sa kamatuoran. So mo ni maigsoon walay tawo nga matao. Amen diha sa pagpakatao sumala sa katuyuan sa Dios. Amen kay daghan karon maigsoon nga gusto nila nga matao sa bagong pagkatao, pero sa katuyuan ug unahuna sa tao. But ingon ang Bible maigsoon, He begat us with His own purpose according to the word of truth. So, ang kamatuoran karon maigsoon mao ni nga kawalay tao nga matao maigsoon, hallelujah, diha sa pagpakatao sa kabubuton sa Dios kung walay kamatuoran nga maabot siyang panahon. Kaya ang atong pagkatao, amen, pinaagi sa pagpakatao maigsoon sa pagkamatuoran, pulong sa kamatuoran. Remember that word maigsoon, word of truth. That's why importante kay maigsoon kining word nga kamatuoran sa atong panahon. Hallelujah. Amen. Kay daghan karon maigsoon nga nagtuo sila nga nangalagad sila sa Dios. Amen. They have many sacrifices. Mo na maigsoon dili lang kita ang nagsakripisyo karon. Di lang kamo maigsoon ang nagsayo og mata sa buntag. Di lang kamo maigsoon ang namalansa gabi pa. Dili lang kamo karon ang nag-spend og money just to go to church and listen to the word of God. Pero maigsoon subo pa man nun nga aduna sila daghan mga pagsakripisyo apan walay tinuod nga pagtuman. Hallelujah. Gisgutan sa itong igsoon ganiya maigsoon. Hallelujah.
it's better to obey than sacrifice. Ingana karon maigsoon ang ginahimo sa general, hallelujah, nga mga Kristohanon sa ilang kagulingon nga una na sa ilang mga pagsakripisyo, sa ilang mga pag-antos maigsoon, ilang mahimaya ang Dios. Partially that is truth. Because, amen, worship comes with sacrifice. Pero not only sacrifice, but with obedience. Aduna kay pagtuman kay naman, bisa kung saan yung sakripisyo, kung wala kay pagtuman sa pulong sa Dios, mahulog nga kawang ang tanan. Hallelujah, that is the difference. Ang uban mo kung magsalig lang maigsoon sa sakripisyo. Amen. Di tot maigsoon nga silang pagsakripisyo, maluoy ang Dios, no. It cannot even move God. Di kayo na makatandog maigsoon sa Dios. That's why we would rather preach maigsoon, amen, nga kini makatandog maigsoon, dili makatandog sa tao. Walay makita ang tao nga beauty nini, apan makatandog sa Dios, then God will move among His people. Hallelujah. That is the very important maigsoon, no? That is the basic maigsoon sa mensahe. Amen. Mo nang basic maigsoon nga revelation sa message. Amen. Wala ta magsalig maigsoon sa kagwapo sa itong simbahan. Wala ta magsalig maigsoon sa kung unsa maigsoon ang atuang naibaluan maigsoon sa mensahe o kinsa maigsoon ang atong giila. Hallelujah. Amen. Kung dili maigsoon kung unsa ang napadayag kanato sa mensahe sa atong panahon. Hallelujah. Praise the Lord. That is the basic maigsoon nga pundasyon. Amen. Sa diha nga nadawat nato kini nga mensahe. Amen. That's why daghan ta maigsoon nga gipang-usab sa atong mga kinabuhi. Nausab ang atong sistema. Amen. Ang tanan nato maigsoon nga pamaagi di na pamaagi sa tao kundi nakita nato maigsoon ang prinsipyo ug pamaagi sa Dios. That's why we are a biblical church. We are no. I believe maigsoon lahi ang pagka-translate pero maura nga tot ang gihatag. So sa James 1:18 mao ni on his own will begat he us with the word of truth that we should be kind of first fruit of his creature. Diri maigsoon sa James New Living Translation, James 1:18 verse 18, maura gyapon maigsoon nga Bible verse, ang ilahang translation mao ni. He chose to give birth to us. Iyang gipili nga ipakatawo kita by giving us His true word. Mo na ang iyang translation maigsoon sa Living Translation. Yun siya. Unsa ni bago ni nga Bible gyapon ni ha pero lahi nga translation sa Bible. Ang ingon diri maigsoon sa Bible, James 1:18 gyapon. He chose to give birth to us. Gipili ta niya nga ipakatawo by giving us. Sa unsa pamaagi ta niya ipakatawo? Hatagan ta niya by giving us His true word. Ang iyang tinuod nga pulong. And we, kung kita, out of all creation, sa tanan nga mga kabuhatan, became His prized possession. Unsa daw? O sa tanan nga kabuhatan, katong iyang pagkatao, pinaagis ka matuuran, o sa tanan nga kabuhatan, iya ka daw amen? Iya ka daw gitawag maigsoon nga usa ka prize. Unsa nang prize maigsoon? Usa ka butang nga iyang madawat. Reward. Amen? Prize or reward? Position. So mo na maigsoon ang purpose niya maigsoon nga ipakatao ka tungod kay ikaw ang iyang mahimong posisyon. Ikaw ang iyang mahimong ganti. That is the purpose maigsoon nga itawag ta sa Dios. Sa another translation sa James 1 mo gyapon sa another Bible contemporary English version ingon diri ingani na pud ang pagka pagkahubad. He wanted us to be in His own special. He wanted us to be His own special people. Iya kuno tang gusto kita niya nga mahimo niyang mga espesyal nga mga katawhan. Hallelujah. Special people. And so He sent the true message to give us new birth. Hallelujah. Amen. Mao ni maigsoon ang the same. And lahi lang siya nga translation pero amen, ang thought niya, ang mensahe niya maura. No ta klaro kay maigsoon diri nga translation sa contemporary English version, contemporary meaning sa tuaning panahon karon maigsoon basic English language. Contemporary ba? Maning usahay sa King James version kung tanawon nimo kung minulodelo nimo Bisaya murag magtamling-tambling. No pero pag abot sa contemporary, trabaho kanang murag kanang simple English ba? Murag common ba daw kanang dali ra sabton. So diri maigsoon sa contemporary English version mao ni ang pagkasulat. He wanted us to be His own special people. So karon ingnayon na gusto dai sa Dios nga mahimo kong niyang special nga tao. Amen. That's why He chose you. Chosen generation, old people. Amen. Yun siya. Special people. And so, He sent the true message
Nagpadala na siya tinuod nga mensahe to give us new birth. Hallelujah. So kining tinuod nga mensahe nga atong madungog karon, diha nagagikan maigsoon ang atong tinuod nga pagkatao. That's why maigsoon outside of the true message. Tanaw maigsoon contemporary English version. He wanted us. Thank you, Sister Pong. Nakita na niya maigsoon. So nata internet din, no? Kumakuha din ni contemporary English version. He wanted us to be His own special people. Oh, what a privilege. Amen. Nakadawat ito may sunog pulong sa kamaturan? Ano na ba'y pinasahik na mensahe sa itong panahon karon? Hallelujah. Amen. Naapa ba'y mensahe nga susama na inis sa itong panahon? Wala na. This is a very special message to special people. Because He wanted us to be His own special people, and so He sent the true message to give us new birth. So, walay outside of the message of the hour, there is no true new birth. Wala na'y tinuod pa nga pagkatao pag-usab. That's why, the rest maigsoon nga imuhang masabot. Sa uban maigsoon mo ng ilaha, ang new birth, ang pagkatao pag-usab mo, ang pagambak-ambak, mo ang pagsagit-sagit. Amen? Ang new birth maigsoon, mauni, ingon nila, ang new birth mauna. Amen? But the new birth comes with the revealed mystery truths. Ang pagkatao pag-usab kung adunay tinago nga mga butang. Apang utang, kinsa man ang tinago nga butang? Si Kristo. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So ato na naman ito mag-mixon because that is very basic mixon in the message. Hallelujah. Now, so aduna di ay espesyal nga mensahe, kaya ang espesyal nga mensahe o mensahe sa panahon, mao na ang maghatag og tinuod nga pagkatao pag-usab. Hallelujah. To reveal the special people. So naay espesyal nga mensahe aron ipadayag ang espesyal nga katawhan. Hallelujah. Ako kadong balik-balikon para makuha ninyo maigsoon ang thought na kung gihatag kaninyo karong kabuntagon maigsoon. Hallelujah. Now, iyon sa diri maigsoon, ato nga kana, ato lang ning tagaan maigsoon kuan. So people, tunang ang tao sa matag kapanahunan. Di ba? Dapat yung mga tao sa matag kapanahunan? Because God is ang Dios maigsoon nagapurma sa iyang pangasaunon. Kaya ang pangasaunon dili lang sa atong panahon. Adunay pangasaunon sa panahon sa Episo, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia ug Laodicea. The seven church ages. Og sa pito ka kapanahunan adunay pito ka mga mensahero, tama? Og uban sa pito ka mga mensahero, uban niya ini ang pito ka pinasahi nga mensahe sa matag kapanahunan. So therefore, maigsoon, sa panahon, hallelujah, ni Pablo, ang mensahe lamang ni Pablo mo ay naghatag maigsoon og pagkatao pag-usab ngadto sa mga tao nga modawat kang Pablo. Tama ba? Kung mo-reject sila maigsoon ngadto kang Iranyo silang panahon, they cannot find the new birth because only, amen, ang Dios mohatag og mensahe, amen, sa usa ka mensahero nga may maghatag maigsoon og tinago nga mabutang kanila og sa tinago nga mabutang didto gikan maigsoon ang ilang pagkatao pag-usab. Amen. Sa panahon ni Luther, amen, ang tinago nga butang maigsoon mao ang pagkamatarong, tama? Amen. That's why dili pwede maigsoon pangitaon sa Dios maigsoon kung nagminatarong ka nitong panahon na bisag nagtabako ka, luwas ka, tama ba? Kaya nga naman, ang pagkatao pag-usab niya itong panahon na, maulamang maigsoon ang pagdawat sa mensahe ni Luther. Maulan to ang basic requirement. Amen? So, maulan to maigsoon ang ilang ipakatao. So, sa magmatarong lamang sila. Amen? Pero sa itong panahon karon maigsoon, hallelujah, naapoy mensahero, tama? Naapot siya'y dalang mensahe. O ilalom nining mensahe, dito madayag maigsoon usab ang atong pagkatao pag-usab. That's why, without the revelation of the mystery of God, there is no new birth. That's sumingon ng propeta sa Diyos. What we need is revelation. What we need is revelation. Kaya nga naman, unsa ng revelation? Revelation becomes discernment. Kung ang tao maigsoon adunay kapadayagan, mahimo kaniniyang usa ka discernment. Meaning maigsoon he is able to determine what is right and wrong. Because kung ang tao adunay discernment maigsoon, kung ang tao adunay discernment, kung ang tao, dayon na to. Kung ang tao walay discernment, amen, siya pwede maigsoon magkinabuhi sa usa ka kalibutan maigsoon nga nagtuo siya nga nasiya sa kahayag, pero kung ang minsay ang magtan-aw, naa siya sa kangitngit. Pwede siya patuhuon sa kagulingon nga matarong siya apan kung ang pulong sa Dios maigsoon maglantaw kaniya, dautan siya. Because tanaw niyo maigsoon ang spirit of the age, di ba? Ang Laodicea, siya nagkadayon nga siya
matarong. Siya nagkanayon nga siya maayo. Siya nagkanayon nga siya dato. Amen? Meaning, Megson, he is living in the opposite, Megson, nga discernment sa Dios. Kaya ang Dios ang nagtanaw kaniya, siya kabus, siya makaluluoy, siya hubo. Pero siyang kagulingon, aduna sa Megson yung ginapangita nga, walay makulang ka na ko. Naanatanan ka na ko. So meaning, Megson, if a man do not have the discernment, he or she is living, amen, sa kabutang Megson nga, siya lang Megson ang nakasabot apan kung ang Dios ang magtanaw, layo ra kayo sa tinuod ang iyang kinabuhi. That's why kung ang tao na ay discernment, amen, he can determine what is wrong and what is right. Kabalo sa Megson nga kinangdala na, ngit-ngit na, so makapili sa Megson nga kini mo'y tama. Kaya nga naman, it is the work of discernment. Munang mingon Branham, amen, ingon sa propeta sa Dios, kinahanglan kayo Megson sa iglesia ang discernment. Able to know and determine what is right and wrong. Hallelujah. And discernment, discernment only comes by the word. Kung walay ma-reveal ka nimo maigsoon nga pulong, how can you discern the time? Unsa ni mo maigsoon paglakaw maigsoon sa tinuod nga dalan o kinabuhi, kung walay na padayag kanimo nga butang. Nakuha ni maigsoon that says, it is very important nga makuha na to maigsoon ang pinakaunod sa mensahe sa itong panahon. Because there are many people appreciate the message, having the sacrifices of the message, ano na sila mapagago? Ano na sila maigsoon, kalipay sa mensahe, apan walay total obedience of the message. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Kayo kada maigsoon. Amen. So kung walay total obedience, meaning maigsoon, wala pa new birth. Because new birth comes by revelation of the truth. Amen. Hallelujah. Mabitaw maigsoon, ingon ng Dios sa itong panahon, adunay hidden manna, adunay news na white stone o adunay new name nga gihatag. Puro new. Hidden manna, white stone o new name. Kaya nga nung na may last mention new name. Kaya nga naman ang imong bag-ong ngalan kauban maigsoon sa imong bag-ong pagkatao. Kaya imong unang ngalan nga nadawat kauban na sa imong unang pagkatao. Gitawag kong Jason, wa ko kabalo nga tawgon kong Jason, apan ang akong ginikanan sa diyang natao ko ila kong ipangalan og Jason. Kaya nga naman ang akong pangalan uban sa akong unang pagkatao. Amen. Pero maigsoon sa atong ikaduha nga pagkatao, amen, uban dito maigsoon ang atong ikaduha usab nga ngalan. Amen. So kung kita maigsoon na tao diha sa panimalay sa Dios, ang atong pangalan sa panimalay sa atong Dios. Amen. Kung natao kita diha kang Kristo, dala nato ang pangalan ni Ginoong Hesus Kristo. Natao si Brother Jason maigsoon sa pamilyang Hilburyon, talon niya maigsoon ang pangalang Hilburyon, kay natao man siya sa pamilya nga Hilburyon. Tawgon mo maigsoon sa pamilya nga Ritsa, tuod tinatawaman mo sa pamilya nga Ritsa. That is our new birth, that is our first birth. Pero sa atong bagong pagkatao karon, tungod kay adunay kamatuoran nga miabot sa itong panahon, na-determine nato ang atong bagong ngalan, nakasilyo maigsoon ngadto sa pangalan ni Kristo Jesus. Tama ba maigsoon? That's why ay katingala sa diyang naabri ang pulong sa Ginoo. Nakita nimo ang pulong sa Ginoo, hinay-hinay usab nga gipadayag sa Dios maigsoon kung kinsa ka sa iyang plano guna-una. Diha siyang Biblia, siyang pulong. Hallelujah. Now, datong isgutan maigsoon, no? So, sa matag kapanahonan adunay i-release maigsoon nga mensahe. So, kung ano na unsay mensahe nga i-release sa atong panahon, diha nagikan ang pagkatao pag-usab sa matag katawhan sa iyang panahon. Hallelujah. Amen. That's why ingon Branham, I would like to have a kining kitag maigsoon nga usa sa mga patukuranan maigsoon. Sa walay niya maigsoon, Christ is the mystery of God revealed. Ingon sa dire, the new birth is Christ. Kinsa daw ang pagkatao pag-usab? Si Kristo. Then ingon siya, is a revelation. Remember maigsoon, ang pagkatao pag-usab mo si Kristo o kini usa ka kapadayagan. Amen. Dili ka mataw pag-usab maigsoon kung dili ma-reveal sa imo si Kristo. Kaya nga naman, unang-una, ang imong pagkatao pag-usab, naadya kang Kristo. Di man kung pwede man siguro maigsoon, mayroon ka nga, natao ko pag-usab kang Kristo, wag kang ilang kung kinsa si Kristo. That's why maigsoon, adunay mystery truth, adunay revealed truth, kauban sa imong pagkatao. Of His own purpose, He begot us with the word of truth. Di ba, ingon dyan maigsoon, balikan na ito maigsoon ha, atong isgutan gani ha. Amen. Kaya kini maigsoon, makapahatag ka na ito maigsoon, o ka ng kalipay ba? Samtang nagabasa ko ani.
Di day sulagma may igsoon nganong nako saya. Dili sulagma nganong nailan ako ning propeta sa tong panahon. Dili sulagma may igsoon nganong gikalipay nako may igsoon, gikalipay nato kining gamin saya. Because ang Dios may igsoon wala nagapanglihok may igsoon sa aksidente lang. God has His own plan. Amen. O ang tanang plano sa Dios may igsoon dili pwede mapalpak. Hingpit ka na may igsoon. Hallelujah. And I'm so happy to be part of the plan of God. Malipayon mo may igsoon kabayan sa plano sa Ginoo. Oh, hallelujah. Amen. So kung iya tang ipili, if He wanted us to be His own special people, muto yung niya. Amen. So He sent the true message. So manay makaingon pud ta megson tinuod gyud ni minsaya kung nadawat. Amen. Kay kung dili tinuod nga minsaya mong madawat megson, dili pud tinuod nga pagkatao pag usabi mong madawat. Hallelujah. Remember this. Di na pili magbulag megson, that is very logical. Mingon ka nga tinuod nga minsaya kung nadawat, nga dili tinuod nga bagong kinabuhi mong nadawat. New message or true message comes with a true life. Tinuod nga kinabuhi. Ingon niya diri, Christ is the mystery of God revealed. He said, the new birth is Christ, is a revelation. Then ingon siya, God has revealed to you this great mystery. Has revealed this to you, this great mystery. Tatawa niya minsan. And that's a new birth. Kung adunay dako nga tinago nga gipadayag sa Dios diha kanimo, mao kana ang imong pagkatao pag-usab. Oh, hallelujah. Amen. This is just a very simple kung basahon mention, but this is very deep. Amen. Kung masabot nimo, bantog ra di ay. No nga all the way nabawan nako nga wala gid di ay, dili gid di ay mansanas ang gikaon ni Eva. Di ba? Kadagang tao karon maigsoon nga nangalagad sa Dios maigsoon. And until today, they thought that apple maigsoon ang gikaon ni Eva. But that is totally untrue and unscriptural. Can you imagine, maigsoon namin yung mga tao nga dugay na, they are giving their sacrifices. Sincero ba yan sila maigsoon? Ingon na Prophet Branham. Sincero ba yan yung mga tao? Di ka makatulisok maigsoon sila ng pagkasinsero. And yet maigsoon, they are not able to see this kind of light na itong nakita karon. Because they are not part of the mind of God. Naman yun, imagine mo, hantod karon na pa na. Nagtugi hapon sila nga si Eva ni kaon kuno og apple. Mo daw maigsoon nga ang lalaki kay wa man daw gidiritsog tulon, mo nang naadunay diri dako nga nibabag diri, gitawag nila Adam's apple. Amen. They are living in fiction. Nagkinabuhi sila maigsoon sa bakak, sa kangit-ngit maigsoon sa pulong sa Ginoo. That's why maigsoon adunay, that's why dili ma-introduce maigsoon kanila ang tinuod nga pagkatao. Because ang pagkatao pag-usab kauban maigsoon sa revelation of the revealed truth. Amen. Hallelujah. Amen. Mo na mga basic maigsoon nga mga kamatuoran. Abi nila maigsoon masimba nila ang Dios, pinagi sila ang mga paghalad ug mga pagsakripisyo lang. Amen. Di lang halad og sakripisyo, it comes with obedience. Amen. Abi maigsoon nga makatukod sila maigsoon og mga dapit maigsoon nga bisag unsa ka gwapo, sa dapit maigsoon nga imong tukuron. Bisag unsa ka gwapo maigsoon sa simbahan nga imong ipatukod maigsoon, unsa ka sophisticated og mahalon ang mga gamit na sa sulod diha. If that the name of God is not in that place, kung kanang dapita maigsoon wala gipili sa Dios ug wala nagibutang ang iyang pangalan, walay Dios nga pagtagbo maigsoon sa matag usa kanato. But praise be to God. Amen. Giuna nato maigsoon gisiguro nga atong nakita maigsoon ang iyang ngalan. Nakita nato maigsoon ug asa niya gibutang ang iyang ngalan. Ug nasayod ta maigsoon nga tagbuon ta niya dito dapita. Hallelujah, praise God. Amen. Kung siguro maigsoon, simple lang atong mga tulunggon, simple lang atong dapit, o simple lang maigsoon ang atong kinahimuntangan karon maigsoon. We are just a simple people, and yet sa itong unahuna maigsoon, nasabot nato na diyang dapita, gibutang sa Diyos ang iyang pangalan. Obligado ang Diyos nga tagbuon ta niya. Because in the Old Testament, walay dapit maigsoon, nga mahimo ang tao, nga ayang diri na ko ibutang, kay gwapo diri, kita kay ang biuba, gwapo diri ang dapita, kay nasdaprin sa sapa. No! Ingon ang Diyos maigsoon, I will put my name into the place which I've chosen. O kabulot na maigsoon, nga ang ngalan sa Diyos maigsoon, wala gibutang sa karatula. Ang ngalan sa Diyos maigsoon, wala gibutang maigsoon. Hallelujah, ngadto sa mga organisasyon. Ang ngalan sa Diyos, gibutang niya maigsoon, ngadto sa persona ni Ginoong Jesus Kristo. Hallelujah. Amen, amen. Hallelujah. Praise God. Another Bible maigsoon, the first, in 1 Peter chapter 1, verse 23. Ingon sa diri.
I'm preaching to you, Megson, the very simple way, Megson, in this message because for the benefits, Megson, sa mga bago pa. Hallelujah. Amen. But I believe, Megson, the simplicity of the message, amen. Hallelujah. Makatugang ni Megson kanato, Megson, uga kahibalo. 1 Peter chapter 1, verse 23. Tanan niyo, Megson, ingon ng Bible. This is now Peter speaking. Kamo gikaanak. Amen. Being born again. Kung ito yung Megson, he begot us, ipakatao ta niya, pinagi sa pulong sa kamatuoran. Tama ba? Ang terminology nga gigamit ni Peter, Megson, mo ni. Kamo gipanganak pag-usab. Now, this is the second birth. Kabalo ta, Megson, nga katong una natong pagkatao, Megson. Amen? It is our mother who begot us. Babae, Megson, ang naghatag o ang napakatao ka na to. Pero katong ganiha, Megson, nga Bible verse, Megson, hallelujah, in the book of James, he, lalaki ang nagpakatao. Totally opposite. Right? Pwede ba ang lalaki, Megson, magpakatao? Dili. Pero spiritually, ang atong pagkatao, dili pinaging babae. Ang atong pagkatao, pinaging lalaki. He begot us. That's why, Megson, walay simbahan o iglesia, walay grupo bisag kinsa kundi makita nimo si Kristo, madayag kanimo si Kristo, because ang tinuod nga pagkatao sa spiritual, lalaki, Megson, ang mga anak nimo. Tinuod ba, Pastor? Bago na ito ibasa, he begot us. He, lalaki si Kristo. Hallelujah. With the word of truth. Amen. Hallelujah. I hope you understand. Morning, ang iglesia, ang simbahan, dili magkapatag, Megson, pagkatao pag-usab. Gawas ko ng iglesia, amen, hallelujah, nakatay up, Megson, nga kang Kristo. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Dili, tanawan niyo, Megson. This is Peter now speaking. Si Paul ganiha, yung isgutan, Megson, iya tangi pagkatao. Mo na nga, ingon ako kang Megson, dili ang pagkatao nato sa unod mo ang iyong isgutan. Kung dili ang pagkatao nato, diya, Megson, diya kang Kristo. Hallelujah. That's why ingon ng Bible, kamogi anak pag-usab. Tanawa, again, this the new birth. When we're talking about the new birth, dili sa binhi nga madunot ra. Dili daw sa uncorruptible seed. Pag mingon tag uncorruptible seed, Megson, pag mingon tag binhi nga dili sa uncorruptible, meaning, but again, not of corruptible seed, meaning binhi nga dili madunot. Wala laing binhi nga dili madunot. Mao kanang binhi ni Ginoong Kristo. Ang iyang kaugalingon nga pulong. The original seed comes with the original life. Amen. Pag mingon tag original life, Megson, wala na laing original. Mao na ang kinabuhi nga kaniadto pa sa eternidad. Hallelujah. Napabay lahi pang original? Pag mingon tag original, Megson, mao na pinakauna. Niabot lang ang piki kay nga naman sundog-sundog sa original. Manang mingon ng uban, piki man na pangunta pakaila ka sa original. Makaila ka sa piki tungod kay unang-una makaila ka sa original. Hallelujah, praise the Lord. That's why yung Bible, ang atong pagkatao pag-usab is made up, born again, not of corruptible seed. Amen. Of the seed, but of incorruptible. Ang dili madunot. Madunot raman gito itong una, but this time is incorruptible. Dili ni madunot ng klase nga kinabuhi. By the word of God. So sa Megson, ang pulong daw sa Dios mao daw ni ang uncorruptible. Amen. O kabalo sa Megson nga walay laing kamatuoran, ingon si Paul, Megson, sa Romans 3:3, ingon siya, let the word of God be lie, let the word of man be lie, and the word of God be truth. Sanctify thy people with thy truth. Sanctify the people with thy truth. Amen. Walay lain, Megson, makabalaan ka na to, iyang kamatuoran, iyang pulong. Amen. Walay makatao ka na to pag-usab, pinaagi sa iyang kamatuoran. Hallelujah. Which liveth and abideth forever. No, yung sabi so. Amen. Notice that, batayin niyo, Megson, you cannot have birth without first having a seed and a conception. Walay pagkatao ka na to una, Megson, kung watay madawat, Megson, nga binhi. Amen. Pwede ba, Megson, mabuntis ang babae, Megson, nga walay? Mingon sila nga, dili pastor. Di gid pwede. Yes, di gid pwede. Kaya nga naman, the seed is asa dagigan ng binhi? Sa lalaki. Ang babae, Megson, wala na'y binhi. Ingon ng Bible, ingon ng propeta, the woman has an egg. Ang babae na ay egg. Mao na, Megson, I would let's to
explain it in a very plain language, Mengson, kanang ato ang sa natural. Ang babae bitaw, that's why ang babae, aduna gitawag nga menstruation, tama ba? Pag madalaga na, aduna na gitawag Mengson nga, aduna na menstruation. Now, do you understand nga nung aduna menstruation ng babae? Why? Because that is the rotten egg. Usa ka na sa kabinhi, Mengson, hallelujah, usa ka na sa kaitlog, nga kun walay similya, nga maghatag og kinabuhi niya na, kana siya mamatay o mahulog o mamatay. That's why, ang tawag na Mengson, usa ka patay nga dugo. Tama ba? Hey. Amen. Di ba mo na nga, nakikitawag menstrual pain. I am just speaking this to you because gusto na ko i-relate Mengson kini nga klase because natural is always type to spiritual. Amen. Nga nung dugo ng babae Mengson, pero tanan niya Mengson, pag ang babae dili na dugon, meaning, muna mingon ng uban, pag mag-asawa na, wala na ko gidugo. So, minyo na, mingon ng uban na. Amen, sa'yo muna una, buntis na akong asawa. Kaya nga naman, katong the same egg with the woman is already fertile with man's egg. Mahatagan lang sa kinabuhi kung adunay similya gikan sa lalaki nga mohatag kaniya Mengson aron mabuhi katong maong similya. Can you understand? So as long as walay kinabuhi Mengson o sperm o gitawag Mengson similya gikan sa lalaki, mo produce sa Mengson every month and then i-release sa Mengson, still walay kinabuhi, patay every month. Tama ba? Is it right? Amen. Gusto na kong response ninyo Mengson. Is it right? Di ba tama Mengson? Tungod kay i-release lang siya kay patay sa kadugo, kaya naman never in contact with the male. Never contact with the seed life. Amen. Mo-release lang siya Mengson, dugo nga patay. Walay kinabuhi. Because it never contact with the life. Amen. Asa ka ng kinabuhi? Sa lalaki. Now that is the process of God. By nature, that is the process of God spiritually. Amen. Amen. Muna Mengson, hallelujah. So, dili Mengson, pero kung matao daw ang tao, amen, of course, there will be walay pagkatao kung walay madawat ka binhi. Now, atong gitagan Mengson itong istorya. Karon, naanay babae, ng iglesia nga, nakadawat og binhi, so sa to pa Mengson, now it start with the conception. Amen. Ano na siya gidawat? And so, to be truly born again, it must come by the original seed. So kung gusto na to Mengson nga madawat Mengson ang tinuod na kinabuhi, amen, it must comes me from our Lord Jesus Christ. Minsahe gyud gikan diha kaniya. And praise be to God because ingon ang propeta sa Dios, sa matag kapanahunan adunay mensahero ang Dios kay ipadala ug kanang mensahe dili gikan kaniya kundi kanang mensahe gikan sa Dios. And that prophet will give us the revealed word because from that revealed word comes our new birth. Oh, hallelujah! Glory! Amen. Praise God. Biblia isgutan. Sa sato pa na, anong na may revealed word sa itong panahon? Tinuod ba Mengson nga ang justification na revealed sa panahon ni Luther? Yes. Ang sanctification na revealed Mengson sa panahon ni Wesley? Amen. Day of Pentecost Mengson, hallelujah, ang restoration of the gift na-reveal Mengson, hallelujah, in the time of Laodicea, Day of Pentecost. Amen. Pero sa itong panahon Mengson in this bride age, hallelujah, praise the Lord. Amen, na-reveal si Kristo in order for us to have a true new birth. Hallelujah. Amen. So, ang new birth comes with the original seed. Salamat sa Ginoo kay wala ita naghimuhimo katong kagulingon nga mensahe. Amen. Muna Mengson, ang tanan nato nga pagtulunan, ang tanan nato Mengson nga madawat, we can go back to the scripture and see it and confirm it. Amen, amen. Glory. Amen. So, manang sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Hallelujah. This is very basic Mengson. Pero there's something, pero mag-twist Mengson ba nga marabag ka. Amen. Na marabag tinaw-tinaw gamay Mengson nga tuwang pagsabot ni ini nga mong mensahe. Hallelujah. Muna yung si Paul, balik ta si Paul, ingon siya, 2 Corinthians 5:17, ingon siya, ang tao ana-anak kang Kristo. Nana sa kang Kristo. Amen. Usay maglibog ta Mengson. Usay mingon naman nga, unsa gid pastor? Dahil magumad niya kita na akang Kristo. Amen. Nagpuyo ta sa sulod niya. Niya naapoy ingon nga siya pod na kanato. Ay lang mo kaglibog ana Mengson kay
Pareha na tama. Kaya ang saad sa Dios, ako naa kanimo, ikaw naa kanako. Amen. That is the relationship between the Father and the Son. Ako naa sa Amahan, ang Amahan naa sa ako. Hallelujah. Amen. He is talking about the outside and the inside. Amen. Nagisgot na maigsoon, the outside and the inside. Ikaw ang nakapadayag karon maigsoon, pero ang sasulod nimo, maugid mismo ang Dios maigsoon. Apan ikaw ang nakapadayag maigsoon sa Dios nga nasa sulod nimo. Na invisible maigsoon sa sulod nako karon. The real me, which is Jason Carelli, not Jason Carelli, but the real me, the soul. Pero maigsoon kini nga lawas nako karon maigsoon, mo'y nagpadayag kung kinsa tong tinuod niya sa sulod. Si Brother Joshua di gina siya tinuod niya siya. Pero apan kanang nasa gawas karon, nagapamatuod kung kinsang nasa sulod ana niya. Kinaamay unseen diya sa sulod nimo, tama ba? Nga nag-reveal maigsoon, gina-reveal sa karon, niining makita nga lawas. Hallelujah, amen. So di na pili magbulag. Mailan lang nako maigsoon kung kinsa tong nasa sulod tungod kay nagapadayag siya sa gawas. Nagapakita siya kung kinsa ang nasa sulod. Amen. Munang mingon ang uban maigsoon nga, walay pakialam ang Ginoo kung unsa ang naa ako sa gawas. Ay importante kung unsa ang nasa kong kasing-kasing. But remember maigsoon, hallelujah, kung unsa imong nasa kasing-kasing, mao na imong gina-display. Amen. So sa ato pa maigsoon, dili no pwede maigsoon nga ilaron ang tao nga naay maayong butang sa imong kasing-kasing apan mali ang imong gina-express. Amen. Because kung unsang sa sulod, it comes out with the manifestation. Hallelujah. Amen. Munang mayon si Kristo, wala kay ipadayag gawas kung kinsa ang ipadayag sa Amahan nga nasa langit. Tan-aw ring uban asa kang langit no? Paingon ni Abraham, ingon ni Pablo, si Kristo ang langit nun nga dapit. So di na kamo tanaw asa ang Amahan. Naari sa sulod ni Kristo kay si Kristo ang langit nun nga dapit. That's why si Paul, naana ta karon sa langit nun nga dapit diha kang Kristo Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So yung ang Biblia, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. So munang ang ato ang bagong pagkatao diha kang Kristo, tama ba? In Christ. That's why sa nang miabot ang propeta sa Dios, Christ is the mystery of God revealed. So kung wala si Kristo, wala bagong pagkatao nga maabot sa tao. Hallelujah. Amen. Now, sa Mark of the Beast maigsoon, I would like to read some quote of the prophet maigsoon. Ingon sa dire. Now listen closely. Before closing, yun sa Mark of the Beast. How can I escape it, brother? Neither male or female. Babae ba? Saan ako pag-ikyas nini? Lalaki man o babae. Is accepted or dispelled. No? Dawaton siya o isalikway siya. You're all one in the sight of God. Kitang tanan, babae mga lalaki, we are all one. Amen. Usa lamang tadiha maigsoon kang Kristo when it comes to this. Sa pag-abot ni mga butanga. How do you do it? Sa unsa nimong pamaagi buhaton kini? Ingon Brother Branham, your heart is a womb. Ang imo daw kasing-kasing, usa kana siya ka taguangkan. That is also an altar atong ginisgutan. Amen. Hallelujah. The altar. Amen. You know what I'm speaking of womb ay sa tanaw. I'm speaking of women and men. Nagisgot ko lalaki babae, babae lalaki. Your heart is a womb. So karon dili na ni physical maigsoon nga taguangkan, kundi maigsoon mabay ka maglalaki pag-abot sa spiritual, hallelujah nga taguangkan, ang inyong mga kasing-kasing, atong kasing-kasing, mao na maigsoon ang taguangkan. Unsa kay purpose sa taguangkan? Mao na ang gipreserba nga dapit nga diin adunay dawaton nga bini, aron adunay kinabuhi. Remember, there is new birth, walay kinabuhi, mo ingon nato kaniya maigsoon sa physical, bisag unsaon paghatag maigsoon sa babae, hallelujah, og usa ka itlog, kung walay similya sa lalaki, walay kinabuhi o walay lawas maigsoon nga mapurma sa taguangkan. Bisag unsa pa kagwapo sa imong kasing-kasing, nga daghan kay karon maigsoon, dili mo ma-question ang kapag maayo sa kasing-kasing, apan wala sila maili sa Dios. Nga naman, ang Dios adunay kinabuhi nga ihatag sa imong kasing-kasing. Kaya kung walay kinabuhi nga mabuti ha, bisag unsa pa maigsoon ka tambok sa itlog, kagwapo sa itlog, walay kinabuhi, mamatay lang siya maigsoon o mugawas siya. Tama ba? Hallelujah. I'm speaking to you in a very plain language, maigsoon. Amen. Una nga, ay mo katingala nga ng babae ang katipuhan sa iglesia. Kaya dito ibutang sa Diyos maigsoon ay ang plano programa. Ay mo katingala nga ng administration ang babae. Sa mga young people, sa mga bagong, ay mo katingala nga na, kanaman, that is God's design. Hallelujah. Because God can speak to us by nature. Ang Diyos magapamulong ka nato pinagig kinaiyahan. Nganong adunay, nganong
Di ba? Di ba sa mga yung people, sa mga kasabot ni Pilata? Amen. Amen. It comes with ang kinabuhi Megson mo at mugawa sa babae good for 28 days. Amen. Pag human ana, pag walay moabot Megson na si Milya, mamatay. Ano na gitawag Megson na menstruation ng babae. Tama ba? Because the moment nga walay kinabuhi, bisag unsa ka healthy sa imong itlog, unsa ka healthy sa imong womb, bisag unsa ka healthy sa imong kasing-kasing, kung walay pulong sa Dios nga moabot diha, walay kinabuhi nga madayag sa imong kinabuhi. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Now, ayun sa your heart is your womb. Babae o lalaki ha, ayun siya. And the womb holds the seed. Diha daw sa imuhang taguangkan sa imong kasing-kasing, diha karon Megson mo na mo gunit sa binhi. Hallelujah. Tanawon niyo Megson ang natural o spiritual. Amen. Kung unsay trabaho sa natural nga tiyan sa babae, mao po na ang trabaho sa kasing-kasing nga mao ang taguangkan sa iglesia. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Muna Megson, it is very mahimong plain Megson ang mensahe because the prophet is speaking to us in a very plain language, not nature itself. Muna nga God is hiding Himself in simplicity. Amen. Masabot ni mo Megson, masabot ni Megson sa iglesia, kita makasabot nga nung batiuna sa imong asawa, nga nung batiuna sa imong anak na babae. Amen. Hallelujah. That is nature. But God speaking to that nature. Kinayahan na. Walay makapugong ana. Moabot gina sa babae, di gini mo na pwede mapugngan. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Because, kung wala, ang purpose na, kung wala daay binhi nga nagdalag kinabuhi, walay kinabuhi nga moabot Megson ngadto bisag unsa kagwapo sa itlog. Tama ba? Hallelujah. Bisag unsa kagwapo sa simbahan. Bisag unsa kagwapo sophisticated, ang imong mga gamit, mga tulunggon, maayo ang mga talent, maayo Megson ang mga singer. Without the truth, without the word of God, there is no life in the church. Oh, hallelujah. That's it. That is the message. Bisag unsa kagwapo, sophisticated, intelligent Megson, how, amen, Megson, talented Megson, the people, the person in the church. Bisag unsa kagwapo Megson ang ilang maong tabernakulo. Without the true seed of God, there is no true life in it. The same as the womb of the woman. Without the seed life of Christ, there will be no life in it. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Nalipay ba mo Megson sa pagkasimple Megson sa mensahe? Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Yun sa dali ha. Now, the womb holds the seed. And the seed is the gospel. Kung saan ang binhi? Ang maayong balita. Pulong sa Diyos. Then yun sa. Now the seed alone is, in its heart. Nalan daw sa kasing-kasing. No matter how many, tanawin yung Bible mo. No matter how many Gamaliels. Kinsa na kailan ni Gamaliel Megson in the Bible? Gamaliel was a great teacher. Siya ang magtutudlo Pablo. He was one of the renowned teacher. Meaning Megson, kung sa itong panahon Megson, ilado siya o maila Megson na pinaka-maayo nga magtutudlo. Diba? Diba? Bisan pag unsa kagwapo sa magtutudlo o unsa maayo sa magtutudlo, no matter how many Gamaliels you set under, no matter how great your pastor is, hallelujah, and how much you read the Bible, bisan kapila pa nimo basahon ng Biblia, it never take life until the germ of life has come to it. Di gyud magkaadunay kinabuhi bisag unsaon pagagwapo Megson sa mensahe nga imong madungog kung wala si Kristo Megson nga dalag kinabuhi niya na. Wala mga tao Megson bisan unsaon kag ulog-ulog pati lipayan no Megson kasi pagagwapo sa mga istorya pero dili pulong ni Kristo. Walay kinabuhi. Amen. It doesn't move God ng bisag unsa kagwapo. Amen. Sa mic pa lang daan Megson may mulag hello panalanginan ka na sa tingog pa lang. Amen. Makadungog pa lang ka sa mga tingog Megson sa mga awit. Di ba kanikin yung Megson? Hallelujah, amen. They invest more on, it is very okay Megson to invest on the system. Ato man ang ginahimo. Wala man ay problema. But dili nato Megson gitanaw diha Megson nga dapit nga atong ma-place ang Ginoo. There is only one place Megson nga diin atong matagbo ang Dios.
kinahanglan na ang pulong sa kamatuoran sa tong taliwala. Kay diha gikan maigsoon ang tinuod nga pagkatawo nga mabot ka na to. And then kung mabot na maigsoon, everything will go. Hallelujah. Amen. Kumayo naman. Amen. Kumayo. Amen. Pero importante maigsoon, naata maigsoon sa kita-kitawag maigsoon nga pundasyon. Hallelujah. Praise God. How many Gamaliels, how great your pastor is, and how much you read the Bible, it never take life until the germ of life has come to it. Tanawa niyo, Mingson? Dito sa quote. I would like to explain this. Tanawa, Mingson? Yung gigamit, Mingson, a woman's seed is a wonderful thing. Actually, Mingson, a woman doesn't have a seed. Ang babae wala binhi. Nasa'y egg. Kabulutan na, Mingson, matingin ko ganiha. Bisag unsa pa, Mingson, sa babae nasa'y itlog, kung walay similya gikan sa lalaki, walay kinabuhi. Because life comes from the man. Not nature na Mingson. That is nature. Pero ang babae Mingson, igo lang siya ito nga incubator. Dito kaniya Mingson mo puyo or mudawat sa kinabuhi o mapurma ang lawas. That's why spiritually, kung kita ang iglesia nga mawang babae, kanato Mingson, kita na ang lawas ni Kristo. Because we are the bride's body. That's why we are the body of Christ. And the life of Christ is in us. Hallelujah. Amen. Diba masabutin nyo na? Asa iglesia. So the woman has wonderful things. So ang babae, usman ako walay seed. Hallelujah. Because ang gigamit lang ni, whatever namin is terminology, seed. It's a wonderful thing. Pero ang babae na egg, because it's the building of a body. Sa purpose daw, ang babae daw, nga nasa itlog, kay, nga naman, dito ang purpose nga, usa sa ka-building of a body. Kay siya ang nakadesign nga siya ang muhulmaog lawas. Tama ba? Kung aduna na yung musulod sa tiyan sa babae, gikan sa lalaki, magpurma na og lawas. Tama ba? Hallelujah. I am speaking to you again in very simple and plain language. No, because God's speaking in nature. Hallelujah. Diba? Pagka babae, pagka dawat og bata, naay siya kinabuhi o lawas, nga ginapatubo, maigsoon sa sulod niya. Karon spiritually, kung naatay binhi nga nadawat, adunay lawas ni Ginoong Hesus Kristo. Hallelujah, binhi. Amen. Kaya naman, lawas, hallelujah, ni Kristo maigsoon ang atong ginapakita sa itong panahon. It's a building of body, ngun siya. But it has no life. Ang babae daw, usa sa kalawas, nga mo produce og lawas, pero wala pa dahi kinabuhi. It can't. It's impossible. Walay katakos ang babae. Muna, kita karon nga iglesia, bisag unsa kagwapo sa atong taguangkan, bisag unsa kagwapo maigsoon sa atong lawas, sa atong sinuluban, hallelujah, as long as dili nato dawaton ang kinabuhi ni Kristo sa atong mga kasing-kasing, there will be no life in us. Hallelujah. It has no life to begin with. So yun siya. So no matter how much you know the Bible, and how well it is in your heart. Now, that is a very plain language, Mixon Barbranham. Bisan unsa pa daw may balaan nimo ang Bible. O ingon pa sa Mixon, how well it is in your heart. O tinuod gyud Mixon nga imo kanang gibutang sa imong kasing-kasing. Tama ba? You're still a sinner. Ano nung ingon Barbranham? Let's continue reading. Hallelujah. Yun ang propeta. You're still a sinner. Now, what happens? Now, what happens? The heart is a womb. So, ikumpara niyo, Mixon, ang imong kasing-kasing o ang taguangkan sa babae. Tanawin niyo, Mixon, naturally o spiritually. Para masabot niyo ba? Kung sa'yo purpose sa tiyan sa babae. Karon ang tiyan sa babae, hunahuna ang amunay purpose sa imong kasing-kasing. Kay babae lalaki, ang atong kasing-kasing, maudo na, Mixon, ang katipuan sa taguangkan sa babae. Amen. I hope you understand. Amen. Are you with me? Dili kay ko kadung og amen dirihin, luya man. Nanamahaw mo wala. Can we say amen? Amen? Hallelujah. Your amen is confirming that the word is right. Amen. Very important, make sure you say amen. Because you are confirming that the word of God is right. Labi nagmabasa ninyo, make sure that you can say amen. Because you are confirming that the word is right. Hallelujah. Praise God. Wala ko nag-convince sa inyo adiri make sure to say amen. You must say amen because you are convinced that the word is right. Dili akong ginasulti karon kundi ang pulong sa Dios tama. Hallelujah. And now what happened? The heart is the womb. And faith cometh by an open ear that's been sealed by theology. Faith cometh by hearing. Ang pugto, magi pinagmadungog, to hear.
the word comes in the mind. Mangson, ang entrance before the tabernacle is the mind. Amen. The altar, bronze altar. Diri mo agi tanan mangson una ang pulong in the mind. And then dili pwede magtaman lang sa una-una kay even pwede nimo na i-reason out or kung magpundo lang na dili mo na sa kasing-kasing muburot ka. Mudako ang you have it. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. You make up your mind about it. So, sa pagpabot sa pulong, sa mensahe, sa mga una-una, you make up. Nakay, wala bang imong timbang-timbangon. Because the battle is in the mind. Hallelujah. Dito mong sala, mingson, matuming diha, mong dulang, imong affection, imong imagination, musulod ang kaaway. Ito, ana eh. Di man akwan. Pwede na guna, mga ginagmay. Dari mingson. Pag naa diri mingson, it can reason out. No, adunay battle mingson. Mo nang kinahanglan sa mingson from the mind, from an entrance, kinahanglan mosulod siya sa ngadto sa tabernakulo. Hallelujah. Amen. Down to the heart. Amen. Hallelujah. Another altar itong isgutan. You make up your mind about it. So you make up your mind. Sa muna una. Is that right? Could that be right? Tama ba ka na? Well, the Bible said so. I believe it. Tama ba ka kini? Saka, tama siguro ni. Kinag-ingon mo ng Biblia. That is daw the struggle mingson sa una sa tao. Wait, what's up? Down into the heart it goes. Hantod nga maabot kini sa kasing-kasing. Then, it's a womb. Siya na pag-ibalik mingson ng kasing-kasing magidaw ang taguangkan. Then, the male sex. Organ mingson. I said, male sex nga mingson. Nga kinabuhi mingson. We are the male sex. Then, we are the bride, the woman. Isa na ang bride, woman. The seed goes into the church. Asa na padulong mingson ang bini? Padulong daw sa babae. Mao na ang babae tipo sa iglesia. Hallelujah. I hope masabot ato mingson nga. A woman in the Bible is always pertains to the church. Hallelujah. Praise the Lord. Then ingon sa diri mingson. The male sex which is the blood cell. Diya daw sa lalaki mingson, na daw diya mingson ang dugo. Taraw niyo mingson, before mahitabo, magdawat nimong kinabuhi. Unsay pinakanauna mahitabo mingson sa taguangkan mingson sa kasing-kasing sa tao. Kinahanglan makadawat siya og human o gitawag mingson nga blood cell. Mo na mingson, walay makaduol makadawat sa kinabuhi ni Ginoong Kristo. Gawas kung di nimo tuhuan nga ang dugo ni Ginoong Hesus Kristo. Di ba? The first step is you must believe that the blood of Christ, because that is the first process, the blood cell. Amen. Hallelujah. Gamit niyo ba na, ha? Yun sa mison. The blood of Christ applied. Unang, ang tawagan na blood cell. Amen. And the blood comes, and then the blood, diyan sa dugo, comes a germ of life. Tama ba? Diya sa dugo, nagauban diha ang, amen, germ of life. Similya maigsoon sa, amen, sa kinabuhi. That goes into the seed and brings forth a newborn baby. So pinaagi maigsoon sa dugo nga nagdalag kinabuhi, pasulod nga to sa taguangkan sa babae, didto na makita nimo maigsoon nga naanay mahimo nga anak nga lalaki. Anak nga lalaki ha? Newborn baby. Unya sa dihang naanak sa maigsoon diha kanimo, sa sulod nimo, aduna na karon pagtuaw. Nanay nagatuaw diha sa sulod nimo. Nanay nagapangita sa pulong. Amahan ko, Aba Father. Nanay something mingson, pag nanay pulong ang madawat, nanay magtuaw. Brother Brian, hallelujah, amen. Hallelujah. Nanay mga butang, hindi ka matingala kang ano mang nanay nagapangita. Pero, you are not changed yet. Di nga nakadritso mingson nga, inaklik mo manahan, tanan mawala. No, it is a long process. And remember this, the moment that you're going to receive Christ, mao po ng panahon ni Abraham, nga ang yawa maigsoon, gusto niya patyo ng klase ng kinabuhi. Kaya nga naman, kabalo siya, nga kung ka na nga kinabuhi, maigsoon, magpadayon diha, Satan will be powerless. So you are now the target. So daghan na maigsoon ng mga pagsulay. Amen. O remember maigsoon, naghindo mo maigsoon, ibalikan na ito maigsoon, ang gitawag nga Nazarite vow. Na sa kababae, nga pilion maigsoon sa manulunda, nga kanang bata nga imong gipanganak, espesyal na. Pag si Kristo gani maigsoon nga kinabuhi, ang imong dawaton,
automatically you become a Nazarite. You are preserved for a purpose. O kabalo ka, nga dili na mudako ang bata, kanang kinabuhi sa imong kasing-kasing, hantod nga naa ka sa pagkaon sa mga mahugaw nga mga butang. Because a Nazarite is called for a total separation. Unang ay katingala, sa nang madawat ni ang pulong sa Ginoo, pinaagi sa manulunda sa Dios, there is now a call of total separation. Kaya ang bata, dili mo tubo sa mga mahugaw o dili mga matarong nga mga butang. Oh, I hope you understand. Glory. Amen, amen. Hallelujah. Praise God. Then you're going to cry, Abba Father. Ano na na ipagtuwa sa sulod nimo? My God, why did I ever do those things? So diyan namin son, patingala kang, anong gihimo man ako to Ginoo? Kaya nga naman, there is now a battle. Amen. There is now an understanding nga naay lain nga kinabuhi nga sa sulod nimo. Dili man ni ako. But the message is, the Word of God is, amen, ginapalutaw na nga klase nga espiritu. Because we are fighting now against principalities and powers and rulers of darkness. Mo na maigsoon sa diya nga makasabot ka sa mensahe, hinay-hinay. Amen. You are willing now, amen, willing na ka maigsoon nga expose ang mga kinaiya. Matingala man ko, pastor, nga mao man ni. Matingala kung anong ingani man. Ay katingala. It is the Word of God exposing those kind of spirit. Kaya nga naman, ang bata nga nasa sulod nimo, ang kinabuhi nga Kristo, dili na mudako og mabuhi, if you are a Nazarite, kung naa ka sa pagkinabuhi sa mahugaw nga mga butang. Amen. So the Word will going to expose it. Amen. Ang pulong, iyan ang ipagawas maigsoon, to battle against it. Kaya the more nga imong makita ni, masabot nimo ni nga klase nga espiritu, then you can resist now. Kaya naman, na-discern na nimo kung unsang espiritu naa kanimo. Remember, ang imong kalaban, dili imong asawa, dili imong bana, dili imong pastor, dili imong silingan, dili imong anak. Ang imong kalaban, ang imong kaugalingon. Hallelujah. Amen. Why? Because there is something inside of you nga gusto mabuhi, apan dili sa mabuhi. Hallelujah, kung naay mga butang. Remember, ha? Can you remember, Megson, ang mama ni Samson? Amen. Can you remember, Hannah? And all those, gitawag Megson nga Nazarite people. Ano pagingog Nazarite Megson? Gisgutan man dayon Megson nga naagi pagkaon nga dili na pili kaonon. Amen. Naay mga butang nga dili na pili imnon. Because you are separated for a purpose. Amen. And right now, I am facing the Nazarite bride. Hallelujah. By His own will, begat us with the truth, word of truth. Kisa na word of truth? Si Kristo na eh. Hallelujah. Praise the Lord. O ka na nga Kristo, dili na mo tubo, dili na mo dako, dili na mahulma ang lawas na kanimo. Hangtod nga, naaka sa pagpahugaw-hugaw, may sunod pagkaon sa kalibutan. Because what you eat is what you are. That's why ang Diyos, dili man na kong pagkaon nun nini, na hidden manna o. Hallelujah. Because the more you eat the hidden manna, the more God will manifest unto you. Because that is the food of the bride. That is the food in due season. Oh, hallelujah. Glory. Amen. Let's continue reading. Then it's the womb. Then the male sex, the bride woman. The seed goes to the church. Claro ha? The seed goes to the church. Then the male sex, which is the blood cell, no, kining similya sa lalaki, gitawag kining blood cell. Mo na nga, walay anak, tanawa, usman ha? This is science. Walay anak nga dili pariha o dugo sa iyahang papa. Remember niya? This is science. Walay anak nga dili ka parihag dugo sa iyahang papa. Because your life come from the male. Maybe imong naong kapariha sa imong mama, imong mga resemblance pariha sa imong mama, but your life came from your father. Because it is the man is the bearer of the life. Nganong dito nanumpa maigsoon ang manulunda ngadto maigsoon sa tayo ni Abraham. Kay wala nanumpa ang Dios maigsoon dili lamang kang Abraham, kundi sa tanang binhi, sa tanang kinabuhi nga naa sa sulod ni Abraham. Amen, tama ba? Nganong ipanalanginan maigsoon si Levite. Wala pa man si Levite maigsoon. Naabot ang panalangin kay nganuman, ang Dios wala lang nanumpa kang Abraham. Nanumpa sa tanang binhi ni Abraham. Oh, hallelujah.
And Abraham is being typed to Christ. We are in Him before the foundation of the world. Kaya ang tinuod nga Hudiyo, dili maigsoon taas ang ilong. Ang tinuod nga Hudiyo, ingon maigsoon si Pablo kana. Amen. Hallelujah. Ang tinuod nga Hudiyo, mudawat maigsoon sa pulong nga minsay nga mao si Kristo sa tong panahon. Hallelujah. Amen. Glory. Amen. The blood applied and it becomes life, go to seed, brings forth the newborn baby. And siya, there you are, a little womb here in your heart. And with that seed, this morning, falling into it, won't you open your eye? Won't you let it fall? So nasabutin nyo karon may igsoon nga mao kini. Dili ba nyo abrihan ang inyong mga kasing-kasing o tugutan may igsoon nga kamong binhi, may igsoon maabot sa inyong kasing-kasing? Amen. Hallelujah. Now, adunay statement si Brother Branham may igsoon mo ni nga dugay na nako na may igsoon nga na dungog nga statement sa prophet. Ang keyword si Sir Pong is nest full of rotten eggs. Nest full of rotten eggs. Kabalo ko maigsoon, ang tipo ni Brother naman usa ka kabalo ta ko sa salag no. Di ba salag? Or butang nato maigsoon kanang pugaran. Di ba sa gisultihan ako sa inyo, I am speaking to you now in a very plain language, no? Kinsa may mga mag-uuma di, kinsa may nagbuhi manok diri. Sige daw be? Sister Ann, di ba? Kinsa may nagbuhi manok? Si Yoyo. Kayo di ginayang kuan. Pag nila manukan gyud kanang tig nga itlog ba kada untag culture sa tawag na yo farm poultry no. So kana isa pa nagbuhig mga manok diri nga naipugaran. So kani mga young people nakasabot ba mo gud sa ipugaran? Wa naman sila di naman gud sila kita unsa mga kano. Tuturuan ko kayo yung pugaran yung yung nakita niyo sa nasa loob ng sa loob ng sa to station nila you know wala mga karon sa mga pero I hope makuha nila maigsoon nga amen nagpuyo itong mga sa bukid napay maigsoon dito sa kuan na himuan gid siya kagulingong balay amen so gusto na ko lagi I'm talking to you in very plain language para makuha sa tanan maigsoon no for the benefits of everybody naipugaran nga buhaton ang uban ipatong maigsoon sa kasagaran na nakaroon ng igsoon, bukag, or mga planggana, mga daot nga amen, sa gunsa nga forma, basta kay na makalumlum dito ang gitawag nga manok. Kung sa langgam pa, salag, nga dito niya lumluman ang iyang itlog. Hallelujah. Tanawan niyo may igsoon ipakita na ko kayo may igsoon, kining physical o kanang, nganong lumluman man ang itlog. Di ba? Kaya ingon ng science, there is a specific heat. Ay, thank you. Praise the Lord. Salamat sa mga kaigsuunan na provide na kita may igsoon ng visual aid. Hallelujah. Amen. Praise God. So, ito yung sinasabi ko mga young people ha. Praise the Lord. So you can see now, muna ang uway. Sa tawagan kanang bukag. Morning ting, pakibaba sa akong ting. Isa man, bukag. Bukag nga. So, man-made ni siya. No, nga para dito. Pero naapoy mga manok, nga sila yun mismo ang maghimo sila ang kagulingon. Nga kuan, either mangita sila kabuhan, dito nila kayon, maigsoon, yuta, tama ba? O mangita sila kasagbutan. Di ba? Kita mo ng mga manok nga, pagsunod-sunod ka, naman din ang itlog ng manukan kay they are able to produce their own. Kung magpugaran lang, kaya naman, the purpose of that is for laying egg. Hallelujah. Amen. Because we can see God in nature. Amen. Awan yung Megson, yung Branham. Kita na ito Megson, no? Siya. That's what the matter with our so-called Christian churches. Karon ang yung isgutan pugaran, iyon siya, yung isgutan karon, simbahan. Mga Kristohanon nga mga kasimbahanan. Hallelujah. Kitayip ni Brother Branham sa usa ka pugaran. So unsay porma sa pugaran mao na? Amen. Unsa kay ito? Na itlog. O adunay. Na adunay mother. Adunay inahan nga iglesia nga maoy lumlum nini. Unsay porma sa lumlum? Aron adunay bag-ong kinabuhi nga magawas. Kinabuhi na ba tong itlog? Kinabuhi na.
Pero dili pag tumaw maigsoon ang naman ang kinatabok ang proseso. Para bag coming of the Lord ba? Sa tuwa ang coming sa uban maigsoon ang coming of the Lord katong pag-abot ni Kristo. Pero sa tuwa ang coming of the Lord pag-abot sa propeta coming of the Lord na. Pag-abot sa fivefold ministry coming of the Lord na. Ang final maigsoon body change and then He will come. So pag maigsoon ang coming of the Lord maigsoon taas kay na nga proseso. Pag-abot ni John the Baptist first coming of Jesus Christ na. Tama ba? Hallelujah. I hope you understand. Hantong nagipatay sa cross, po ang first coming niya. So ang first coming taas kayo. Mo nang daghan kay magsabot maigsoon kay nila, ibutang nila maigsoon sa usa lamang kabutang ang usa ka propesiya nga nagsugod ang tugad na katapusan. Hallelujah. Praise the Lord. So itlog na ba? Kinabuhi na ba? Yes, kinabuhi na pero manok na ba na? Di pa. Kaya nga naman, napa may proseso. Amen. Hallelujah. Praise God. Now, ingon ba naman, that is now the Christian churches. Usually, maigsoon, ginagamit ba naman dili manok ha? Pero ginagamit na nato ang manok karon because we are eagle. Pero kung unsa ang pagpangitlog sa manok, mao pud ang pagpangitlog sa agila. Walay kalainan na. Ang kalainan lang nila ang ilang pagpakaon. Kaya ang manok maigsoon, kita mo nang dita manok, we are not a denomination. Kaya ang manok maigsoon, di ba? Kina, sa tatay na dito sa tatay na kay manok tay. Di ba pag manok mukaon, kaka. La, kaka. Pag kaka niya tuka. Kaog bato, kaon og yuta, kaon og sagbot, tanan basta na ito kaon, meaning kaon sa bisag unsa maigsoon. Hangtod nga mamatay na maigsoon, dili may lisan pag abri nimo sayang dako kayo nga butangan ng pagkaon, nay mais, nay balas, nay bato, nay wati. Kaya nga ang manok kaon bisag unsa. Mao nang manok. That is the denominational churches. Bisag unsay kaka, bisag unsay pagkaon sa pastor, tumo-tumo, ulog-ulog. Hala, di pa. Praise the Lord. Hallelujah. Bisag wala na sa Biblia. Hallelujah gyapon. Amen. Kaya nga naman, kaon bisag unsa murag manok. Hala, kung asay kahig, hala kaon. Amen. But the eagle tied to the bride, di gina mo kaon bisag unsa nga patay. Kinahanglan mo patay ang mananap, ang inahang agila. Mukuha og presko nga pagkaon. Unya mouth to mouth ipakaon niya sa iyang anak. Because that is tied to Jehovah. Eagle giving us, amen, ang iyang pagpakaon nga to mouth to mouth. From the mouth of the prophet to the mouth of the bride. That's why the word now is in the bride. Because mouth to mouth. Hallelujah. I hope you understand. Amen. Pero dalo lang nato at mumingson sa manok. Pwede kaya po mingson muna mo agila. Amen. Pero yung naman naman din mingson. That is so-called church, Christian churches. Ta, iglesia, pugaran. Dahil sa, we've got a bunch of people. Tanaw sa pamang pugaran, patted them on the back. Meaning mingson, pag sa sulod sa simbahan, hapo-hapoon sa pastor. Kumusta naman kasi? Praise the Lord. Ay, urawag aga po, kanang tawag na kanang agakunon ba? Papuhon, nga naman, para lang mo balik sa simbahan, para lang maigsuon, urawag madasi. Nga naman, kay pag di mo mamlamano ang uban na mangluod daw tong uban. Kami nga na, very immature Christian in short. Hallelujah, amen. To be patted out, diba? Kinahanglan imong lamanuhon, you are going to greet them. Amen, hallelujah, amen. Because those are self-centered people. They wanted compliments. Dili pwede mengson nga, dili mo sila pwede mengson nga pasalamatan. Amen. But that is not the true Christian is. Maraming ba na ha? Yung iskutan ni pugaran. Patted on their back and put their name on the book and we hug them. Kinahanglan nimo siyang hug mengson and kiss them and babied them. Imo nimo silang mga bata. Amen. Baby them. Kung bata ganing mengson, murabag apas-apason mo pagpakaon. No, anggat-anggaron, ulog-ulugan, bata lagi. Amen. Kinahanglan pa nimo maigsoon kanang nagkabro na mo maigsoon sa pag-trick ang mga bata. Para lang makuha nimo imong gusto, kinahanglan mga trick sa bata. You have to be baby them around like this and patted them around. Puro ingon man tanaw ha. It's a nest full of rotten eggs. Apan kana nga iglesia, usa ka klase nga pugaran o usa ka klase nga salag nga puro baho o patay ang itlog. Tibugok, rotten. Kisa naman nakakuan diri og kuan. Nakapalit megsoon nga pag-ana nimo megsoon pag buak nimo pating baho ah. And remember megsoon pag gwapo kay ang tanan, pag buak nimo dito kag buak ni baho ni. Makaon pa ba to tanan? Dili matan maapil.
But this time, dili isa lang, isa full of rotten egg. Puno daw sa baho nga itlog. Kung saan ang baho nga itlog? Patay na nga klase nga itlog. Bisag unsa pa naglumlom, bisag unsa pa na maigsoon, musok dili, wala gid na kinabuhi diha. Kaya nga naman, rotten egg. Meaning maigsoon, that is a kind of egg, hallelujah, nga not in contact with the male. O sa kaklase nga itlog nga wala agyod. Kawantay ba mo nga napay manok nga mangitlog bisag wala? Kuha na sa hilabtan sa sunoy? Na ba? Naa. Hallelujah. Amen. Kanang inyong ipamalit sa inyong mga balay, kanang kadabuntag maigsoon, mag-itlog mo. Bisan ibutang ninyo na maigsoon sa gwapo nga butanganan, painitan ninyo. Bisan sa kagwapo nga imong ibutanganan na, kay gusto nimo, buhion ako ni sayang ni utso ra kong palit sa ako ni incubate bi, 8 pesos ra kong palit. May na lang nakoy maihaw. Bisag unsaon nimo na maigsoon, mabugok na lang na dili gyud na mahatagan mo mahatag piso. Kaya nga naman, it never contact with the male first. Hey, church, naabot ba rin sa inyong una-una? Nang gipait ninyo nga itlog 24 kabuok. Kung ako na yung similyahon, na ako'y 24 kabuok piso. Ano na din ka, sa pagkuhan ani, wala man kay sunoy, ay wala man kay mungaan. Di ba naamay, di ba naman ikuhan ka ng init nga katong, di ba? Oh, incubator, labutang ka dito, kaya nga naman, it will never give you life. Why? In the first place, it never comes in contact with a rooster. So meaning, may ikson, pili siya mo gawas. Makalay siya may ikson ng egg, pero walay kinabuhi init. Now, Sister Pong, nani sa Google, kasi since nakay kuan, ako nang gikuan ganang buntag. Ako nang tiwason ni Mingson, ako ipag-google na mo, Sister Pong. Pagkitaadaan ang commercial egg laying operation. Commercial egg laying operation. Pero balik na itong quotation na ito, Sister Pong. Pwede mo nyo i-post itong quotation kaya akong basahon balik. Yung isang quotation na, katungag quote. Para masabtan na ito, Migson, ang sitwasyon sa iglesia. Because I am talking to you, ang tinuod ng iglesia, Migson, He begat us with that word of truth. Amen. Muna, Migson, nga, an egg will not give life unless it is in contact with the male. An egg chicken, pwede siya mo gawas Migson, ma-enjoy nimo, makaon nimo. Pero kung gusto nimo makatagaan ka, ma-reproduce ang kinabuhi, walay kinabuhi nga mahatag sa mga bisag unsaon pa nimo naglumlom. Why? Because according to science and according to the word, and according to the message, it never contact with the male. Tanaw Migson, it's a nest full of rotten eggs. The church needs to be cleaned out and people back to God again where they come in contact with the mate, Jesus Christ. So ang iglesia, sama nato diri karon Migson, kung wala ang pulong sa kamatuoran, mura ratag mga tibugok nga mga itlog, nga di gyud mo hatag ang di gyud mo manifest ang kinabuhi ni Kristo. Ano naman? We have never in contact with Christ. Tumura na tagpugaran nga puro tibugok nga klase nga itlog. And that is how the prophet explained it in this quote. Why? Because yung sa Migson, sige, saka kapay. Asa na niya gisulti Migson, Christian Church, will be in their book and name, and then yung sa, nest full of, saka kamay, nest full of rotten eggs. Rotten eggs. Then, tanawa Migson, next yung statement. The church needs to be cleaned out and get people back to God, where they come, ang importante daw, kung dili ka mahimong rotten eggs, the church batch of rotten eggs, the church must be, again, back to God again, where they come in contact. Muna Migson, ang babae, kada bulan, amen, praise the Lord, kung walay similya, amen, i-release gina niya Migson every 28 day. Kaya nga naman, every 28 days, Migson, that is the cycle of life. Tama ba? That's why Migson, hallelujah, miabot Migson si Ginoong Kristo on February 28. The mystery cloud appear.
Because that is, saan niya kang Sarah, I will come to you according to the time of life. Because number 28 is the cycle of the time of life. Muna, every 28 days, magsugod ang menstruation sa babae. Tama ba? That is scientifically truth, and that is scripturally truth. And that is according to the message. Di ba, muna ang babae, kada bulan yun. Di ba? Amen. Mauna nga, ingon Birmingham, ang itlog, ang iglesia, murag pugaran, mga bugok o mga patay nga mga itlog, baho nga itlog, o di gyud mo mugawas ang di gyud wala gyud di gyud na muliki, di gyud magawas ang kinabuhi, kay nga naman it never contact with the rooster. The church magpabilin may igsoon nga tibugok hangtod nga they are not in contact with mate. Isang mate igsoon. Who is the mate of the church? Who is the mate of the bride? Jesus Christ. The revealed word. Sabi ko na Migson, meet Christ Jesus. Oh, hallelujah. Amen. Muna yung sa Migson, tanawa. Let's explain na niya. No matter how good He is, bisag unsa pa niya ka, mayo. Or how much He pays in the collection or whatever it is. Amen. Hallelujah. If He hasn't been in contact with Christ, that's the word. If hasn't been in contact with Christ and been born again. Remember, Megson, walay kinabuhi nga matao, gawas kung walay similya o bini, nagikan kang Kristo nga to sa iglesia. Hallelujah. Amen? I don't mean that for a vile expression, sa dilid. Pero gigamit niya, Megson, ang very plain language, Megson, sa nature. Amen? Nga, ang usaka itlog, bisag unsaon na nimo Megson, gusto nimo Megson nga, mabuhi siya kay mag-reproduce siya og manok, basta wa na hilabti Megson sa sunoy, madugay na Megson, mabaho na lang ang itlog ana. Di gid mo hatag og kinabuhi because it never contact with the rooster. The same with the church. Hangtod karon Megson, hallelujah, kung di gid nato Megson mag-contact o madawat Megson si Kristo og kinabuhi, walay kinabuhi bagong kinabuhi Megson nga madawat nato. Amen. Mura lang ta Megson og tibugok nga itlog. But praise be to God. Hallelujah. God revealed us Christ. God gave, ang Dios nihatag padala kanatong propeta og yang ipadayag si Kristo Megson nga mao ang tinago sa Dios. Nga diin sa ding nadawat nato kini nagkaaduna tay tinuod nga pagkatao pag-usab. Hallelujah. Amen. Amen. It hasn't been in contact with Christ, been born again. Tanaw Megson. Tanaw Megson, born again. It's a rotten egg in the church. Klaro kay Megson ng Prophet Megson. So, very basic Megson. Now, ato ta Megson sa katong ngayon ako sister po, nakita na nimo? Na commercial. Sa YouTube na katong sa kuan pong sa Google. This is just a what about Ako lang basahon Megson, ingon diri. Ako matong gi-type do para nako gi-type na. Tanawa ha kung sa gyud sa nako pag-type. Ang akong kon, can an egg, dali butang nagud sa Google search, can an egg of chicken can an egg of chicken from an egg laying mass produce life. Di ba? Mo nang say ginakaon sa imong manok ituyo. Page tawag ng egg laying mass, di ba? Egg laying mass. Kana nga mga manok Megson, hindi na kinahanglan og sunoy. Kaon lang na Megson og kuan. Page. Pagkaon na niya page Megson, sige na, produce sa itlog. Mo na nang mga itlog karon nga nasa inyo ang ginapamalit sa tindahan. Nga bisag kung saon ninyo na Megson, di gyud na makaproduce og another itlog. Kaya ingon rin Megson sa study, ingon rin, I would like to read it. No! Ang kung pupunta na, can an egg of chicken with an egg-laying mass produce life? Egg-laying mass produce life? Sige na. Sige na mo. Sige. Sige na. Sa Google na. Bing. Sige lang, samtang, diri lang tayo Megson. Dara ako ang
para mass produce, commercial egg laying operation cannot produce life. Ngano daw may igsoon? The eggs sold in the grocery stores are unfertilized because hens are kept in flocks without rooster. Kanang ipamalit ninyo nga mga itlog may igsoon sa inyong natindahan. Paano siya? Babae lang nag-produce anak pero wala na in contact with the rooster. Now, ingon sa diri. Here's the breakdown of mass-produced eggs. No rooster present. In commercial egg production, male chicken rooster are separated from the hens. Wala gina Mixon, dili gina siya mogamit og lalaki. Si kuanay pakaon na, di ba yo? Pakaon na feeds lang. Mo-produce siya itlog. Amen. Pero dili siya makaproduce og kinabuhi sa maurang manok. Kanang may Mixon sa paano naman ng mga hybrid seed? Amen. Mag-produce sila mule, mag-produce sila hybrid Mixon ng kabayo. Amen. Pero kanang produce niya ng kabayo Mixon, hybrid na. Example, kini ha. Very simple commission. Gusto na ko i-con very plain language. Example. Mao ni ang lahi nga klase nga kabayo. Kini lahi nga klase nga kabayo. And then imo na siya breeding. Ang resulta niya gitawag Mixon na hybrid. Mao na niya ang resulta. Ano niya? So lahi kayo sa resulta. So mas gwapo na siya kay kini, text lang, samantalang kini pindot-pindot lang. So naanay ka nanay kalahian, something tawag ni karon ang hybrid. Ang pangutana, can this hybrid produce its own hybrid? No. Kaya nga naman, this hybrid has no life. So meaning, pubalik sa dating operation para makaproduce na ini. Amen. Because if we are part of the hybrid church, we cannot produce life. Amen. They must go back to the original life. And that is the law of reproduction. Any hybrid thing cannot produce life. Hallelujah. Muna bisan na pag-ambak sa simbahan, bisan kung saan ka, bisan magbunal-bunal ka, tanan, bisan kanabuntag, kanaadlaw ka matong simbahan, Megson. Hallelujah, praise God. Walay merit anak. Amen. Kung kana Megson, dili makabalik Megson sa original na programa sa Dios. That's why the prophet, the message is calling us back to the original seed. Because this original seed will give us the original life. Hybrid cannot produce life. Amen. Sample, talong. Wapo rin talong nga ba? Kaya kayong talong na sa komersyal? Similiyahon ko ni. Similiyahon ni mo, kaya siyempre, kung saan similyato, gato ni malata, naman kayo mga bindita sa loob. Isa kung saan pa ni mo may similya na di-git na kabuhi. Because from a hybrid seed, a hybrid cow, a hybrid nga baboy, it never produces life. And that is tied to the denomination. They are hybriding the church, hybriding the people, but there is no life. Hallelujah. That's why nakadawat kami og revealed word. Nakadawat ang mensahe. Asa nang i-reveal? Gikan mismo kang Kristo Jesus. The mystery of God. The revealed truth. Because diha Migson ang pinag-kinabuhi sa iglesia. Because He begat us with the word of truth. That's why tawag sa ito Migson, special people with a message of new birth. Hallelujah. Amen. Napamuli Migson? Praise the Lord. No rooster, yun sa commercial egg, determined address egg, storage and handling, even rare, even egg. Amen. Muna Migson, bisan pa sa Biblia, I want to end the service Migson. Hallelujah. Hopefully Migson, we can have I'm praying to have a part 2 on it. We're going to have a part 2 on it. Amen. Hallelujah. Tanahin Migson, the Bible, adunay duha ka, daghan kay mga type sa the Bible, may tungod Migson sa pag-reproduce o kinabuhi. Let's start with Adam. Let's start with Abel and Cain. Pagsutan womb, taguangkan. Tama? So natural type to always spiritual. Si Cain o si Abel kabalutang ano na lang may usa ka inahan.
pero managlain ang amahan. Tama? So meaning may igsoon, ang kinabuhi gikan man sa amahan, that's why the life of Cain came from Satan. And the life of Abel came from Adam. Kaya nga naman, nagdepende sa nature sa kinabuhi kung asa gikan may igsoon ang klase nga binhi ang imong nadawat. O ang seed of discrepancy, iya ginasayawa. Mo nang tinuis nga pulong. Amen. But the bride, his new birth, is the revealed truth. The seven seal revealed truth. Mga tinagong mga butang. Hallelujah. Amen. You can now understand the message. Amen. So nakita niyo may igsoon, isa lang ang taguangkan, pero nagdepende sa kung kinsa gikan ang kinabuhi. Hallelujah. Amen. One church, pero managlahi ang amahan. Amen. So lahi ang kinabuhi ni Abel, lahi ang kinabuhi ni Cain. Makita nilang kinabuhi. The way they serve Christ. So sa pamaagi nila, gisimba o gilagaran nila si Ginoong Kristo. Amen. Cain, full of sacrifices. Tama ba? Right! Nagsakripisyo ba si Cain? Tanang ugmad niya, may siyang umag, ito na niya siyang altar. But without obedience of God's word. Si Cain, si Abel, nagsakripisyo ba siya? Yes. Pero naasay tinuod nga sakripisyo giutang. Dila iyang kagulong sakripisyo. But nakaaduna siya ay revelation kung kinsa ang tinuod nga sakripisyo. Hallelujah. And that sacrifice comes now with true obedience. Kaya nga naman, dito niya nakita maigsoon kung unsa ang tama nga sacrifice. Itabag ba sa Diyos ang iyong pagampo? Natubag ba sa Diyos ang iyong altar sa pagampo? Amen. Because He comes with a true sacrifice. And true sacrifice comes with true worship. Tama? Kung tama nga itong tama nga halad maigsoon, tama nga itong pagsimba. Hallelujah. Glory! Amen. That is Cain and Abel. Muna nakita niyo maigsoon, managlay ang ilang ways ilang pagsimba, tungod kay isa lang ang ilang inahan, pero managlay ang amahan. Because the life is in the male. Hallelujah. Again, dili na po ta maigsoon sa Bible. One father, one mother, two different kind of son. Isa man, si Isaac o si Rebecca. Isa si Isaac, type ni Kristo. Isa Rebecca, type sa bride. Pero pangutana, nga nung niingon man si Abraham nga, ang Bible niingon nga, kambal ang iyang panganak. Ang isa si Esau, ang isa si Jacob. Kaya naman, dili dahil magadepende po maigsoon kung kinsa imong mama o kinsa imong papa, kung dili, by predestination. Kaya yun na po ang Biblia, Esau I love, ay Esau I hate, Jacob I love. Napasasatikuan kan, wa pagihimo nga sala. Pero ang Diyos, by predestination, nakailan na kung kinsa. So meaning maigsoon, walay nimo kagulingon nga pagpabutan sa imong kagulingon dito, aron mapil ka. Amen. Mugawas sa pud maigsoon ang predestination sa Dios. So na pa'y mabuhat ang tao diha, wala na pod. Kini kini mensahe dito ko kay mo maon ni. No. Bisan pag ibutang nimo imong kagulingon ngadto sa mensahe, na ay predestination ng Dios kung kinsa ang iyang gipili o wala gipili. Because by predestination. So kini lahi na pod, di ba? Kang Eve, isa ka babae, isa ka mama, lahi ang duha ka papa. Kini, maorang mama, maorang papa, pero lahi ang espiritu sa duha ka anak. Hallelujah, amen. Praise God. Pero tanong Megson, niya agi sa taguangkan. Remember Megson, it represents always the life. Amen. Hallelujah. Dito kinabuhi, makita nimong kinabuhi ni Abel. Sa katungatian, Megson nga taguangkan, nakita nimong kinabuhi. Sa bride, Megson nga mao si Jacob. Dili si Esau. Kaya man si Esau, compromiser. Hallelujah. Amen. Wala sa kuan Megson sa birthright. So di na tamo tandugan na Megson. Again, another Megson in the New Testament, and the New Testament starts with two women in the Bible. Kinumdo mo? Isa lang ka manulunda Megson ang nibisita. Amen. Pero nakadawat sila og mensahe puro. Pero ang unang gatuan Megson ni Gabriel, ang babae, dili Megson mismo ang nakadungog sa mensahe. Na ay bana niya, pastor niya, nga nakadungog sa mensahe, nga i-relay lang niya Megson ang mensahe ngadto sa iyang asawa. Pero kato ka klase Megson, nakadawat nagdirekta Megson nga mensahe, pero yung naman Branham, naapay pagduha-duha. Na amang siya, o ingon ng Bible,
ang bata sa tiyan ni Elizabeth, good for 6 months, walay kinabuhi. Remember ha? Akong point na po, the same message that was gihatag. Ginagikan Mengson, gikan sa usa ka tao, matarong nga tao, that is Zacarias, yung Bible Mengson. Amen? Pero Mengson, kadtong pag-adto sa manulunda kang Elizabeth o kang sa Zacarias, o pag-adto sa manulunda ngadto kang Maria, all those things are fulfillment of the prophecy. Tumanon to tanan Mengson ang iyang katuyuan, kinay katuyuan ang Dios sa taguangkan Mengson, hallelujah. Ni Elizabeth kay didto Mengson iyang gibuntis, although walay kinabuhi for 6 months, apan pagdagan na sa 7 nga bulan, nga diin mibisita Mengson si Maria, sa pinakaunang pag-mention sa pangalan nga Jesus, nagkadunay anak Mengson taguangkan ni Elizabeth. Because there is power in the name of Jesus. So meaning Mengson, bisag unsa nimo, dawat Mengson sa minsay, sa imong taguangkan, kung wala nimo madawat, ang ngalan nga Jesus, walay kinabuhi sa minsay sa imong sunod. See? Even the message needs Christ. Bisan pag makadungog ka ani, makabasa ka nini, kung di mo madawat Mengson ang anointing of the Spirit, you cannot understand and you cannot fulfill the promise of God. Amen. And remember Mengson, ang fulfillment Mengson ni John the Baptist is only for 1 man. Dili na ito ang fulfillment. Kang Brother Branham na nga fulfillment, dili na ito pwede yata sa itong kagulingon sa iya. Kaya naman, single lang na Mengson na fulfillment. Kang John lang na, o tipo sa ito ang panahon ng propeta sa panahon. Hallelujah. Because even him, siya magsulti, dili niya ako, kundi si Kristo, nga naakan ako. That's why Elizabeth never be a type of the bride. But there is now, yung a perfect type of the bride. Kinsa man? Si Mary. Oh, hallelujah. Amen. Na ay pastor si Elizabeth, problema, na ipagduha-duha. Naikuta na Mengson ng Branham, the different, niya, basahon. The different between, no? Yun siya, motong ha, ang gisabak Mengson sa iyang kongregasyon, sa iyang iglesia, wala kinabuhi. Tama ba? Pero kanang isa Mengson baliktad. Ha, tanaw ha? Dito Mengson, direkta Mengson ang manulunda ngadto kang Zacarias. Din Zacarias na nag-relay Mengson sa ngadto kang Elizabeth. Pero lahi Mengson ang kang Maria. Kaya naman, direkta ang manulunda nagpadayag ngadto kang Maria. And then, siyempre, mag-asawa man na ay pastor nga gihatag ang Dios kang Maria. Si Jose. Amen. O si Jose Mengson, gipadayon sa manulunda. Nga sa diha nga nagsabak na sa siya, na ay bana Mengson. Hallelujah si Maria. Amen. Nga mo padayag Mengson sa iyahang iglesia o sa iyang asawa. Gipadamgo siya, panghawa mo diri. Kay na ay mupatay sila mga bata adto kamo ngadto sa Ehipto. Meaning Mengson, there is now a church led by a spirit pastor na adunay, amen, in contact with the same angel that contacted the bride. Sa hawa mo diri kay, balik mo diri, balik na mo dito. Diba? The angel is guiding Mary and Joseph. Pero Mengson, dito ba sa Mengson ka Maria? Dilo dito sa sabana Mengson. Tara, magdala na ta. Takata diri. Amen, praise the Lord. So that is the difference, Mengson, between Mary and... Pero I am not talking to you, Mengson, nga kinahanglan ito mapili. Kaya nga naman, that Elizabeth type, Mengson, kang Brother Branham na. Hallelujah. Nga bisan siya, Mengson, kinahanglan ang kinabuhi ni Kristo. Wala, Mengson, dili si Brother Branham, Mengson, natong ginakuan. Kung dili, hindi appreciate nato, Mengson, nga gigamit siya sa Ginoo. But we need, just like Mary, we must have a true contact with God. Kita mismo sa tuwa, Mengson, ma-reveal ang Diyos. Amen. And just like Mary Mengson, dili ni mabot Mengson ng physical na contact. Amen. Kung di na mo ambak-ambak pagka Mengson nga kinahanglan. This is baptism of Holy Ghost without sensation. Nga bisag walay lalaki Mengson nga mutandog kanimo but spiritually ihatagan kaniya Mengson og saad. Isa si Mary Mengson napay pagduduha. Na amang Mengson si Zacarias kaya naman naay pagduduha sa mensahe. Pero si Mary Mengson wala. Pag nadungog niya Mengson ng mensahe sa, be it unto me according to your word, Lord. And that is the testimony of the bride. Usa klase nga taguangkan Mengson, sa diyang madungog niya Mengson. Hallelujah, ang tingog sa mensahe sa itong panahon, pinagi pagbisitag manulunda. Hallelujah, insa, maanaa ka na ako Ginong Dios, sumala si mong kabubuton. Be it unto me, according to your word, Lord. So mauna Mengson nga klase nga taguangkan ang sa bride. Hallelujah. Amen.
nga physically maigsoon, walay physical maigsoon nga kontak nga lasay-sayaw gyud kay nga naman maon na bautismo sa Balangit Santo. It is without sensation. Ang imong dawaton lang maigsoon, dawaton nimo ang tinuod nga pulong ni Ginoong Jesucristo, because this is the original seed that comes with an original life. Oh, hallelujah. God bless you, saints. Ang Diyos mga panalangin. Hallelujah. Kaya itong topic maigsoon, He begat us with the word of truth. Amen? Tama ba? Gipakatawtan niya maigsoon, pinaagi sa pulong sa kamatuoran. So that's why maigsoon, adunay tin-aw o klaro nga kamatuoran nga miabot sa itong panahon. Kaya nga naman, diha ta nakadesign ng atong pagkatao. Hallelujah. To bear the very life of Jesus Christ. Amen. Kung ang hybrid, usman ako, they cannot produce their own life. They must go back to the original seed in order to produce the original life. God bless us all. Let us stand. Hallelujah. Let us sing that song. Hallelujah. Amen. That original life. Amen. Malipayon ba ito mga ikson? Hallelujah. Glory! Amen. Let us sing that song, mga ikson, the original life. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, thank you for, amen. Ipagkatawtan niya, mga ikson, with a very special message. Because this message will give us new birth. And this new birth is like the life of Christ. Hallelujah. Dios, make sure, amen. Adoon na ba iglesia na